Biker Adventure YouTube channel. Magandang gabi mga kababayan. Kararating ko lang, galing ako sa biyahe ko sa Novaliches mga kababayan. Medyo pawis-pawis pa ako, di na ako nakapagbihis at medyo gabi na eh. Mag-vlog na lang ako sa mga kababayan. Nakapag-file ng ating mga senador mga kababayan at mga ilang mga congressman sa ilang kanilang mga certificate of candidacy mga kababayan para sa 2025 midterm election, no? Pero busy pa rin mga kababayan ang ating mga congressman sa kaaatake sa mga Duterte, lalong-lalo na kay BP Sara. Ang dami lang mga isyu nga tinalakay patungkol kay BP Sara. Mayroon pang isang vlogger nga nagsasabi may kabit daw si BP Sara, masaklap ng to. Wala na talaga siyang ibang ginagawa. Lantaran na mga kababayan ang paninira kay BP Sara. Patungkol doon sa yung sa pati na yung kuha mga kababayan, iniipit na nila, gusto talaga nila pati kuha ang magsisinungaling, no? Yung notice of disallowance talaga mga kababayan, yun talaga ang inaano ng mga congressman. Hindi malaman kung hindi na naintindihan yon o talagang gusto lang nilang gamitin yung notice of disallowance. Parang sasabi, ang sa kanila kasi, ang notice of disallowance para bang tinutumbok na nila nga dinidistalko ng Vice President ang ay inaatakin lang confidential fund mga kababayan, no? Nakakalungkot at nakakaloko. Notice of disallowance, samantalang 6 months pa ang palubit niyan. Pagka notice of disallowance, sabi ng Commission on Audit na lang yun pala, ipinapaayos lang. Kaya binigyan notice of disallowance kasi mayroon pang mga hindi nagtali. Ang sa kanila, unused fund daw, no? Gusto nilang palabasin nga kinukurakot ni BP Sara mga kababayan kasi sabi nila 125 million daw ginastos sa loob naman ng 11 days. Pero nakalimutan nila mas malala itong patungkol sa 1.2 billion nga ginagastos sa loob lang ng isang araw. Paano yung sa flood control mga kababayan? Flood control project ni BBM. Gumagastos ang gobyerno, gumagastos tayo sa pera natin ng 1.2 billion sa loob lang araw-araw yun. Kasi trillion mga kababayan. Trillion ang ginastos niyang na yan, flood control, pero walang nakikita, 'di ba? Katunayan yan, lumulubog ang Metro Manila sa dalawang bagyo nga nagdaan. Tapos nagmudmud ang mga congressman, nagmudmud ng ayuda sa Davao City, 'di ba? Isang pamulitika lang talaga ang kanilang ginagawa mga kababayan. At nasa inyo na rin yun ang mga kaibigan kung satisfy kayo sa ginagawa nitong administrasyon ngayon, iboboto nyo ang mga kaalyado ni BBM, no? Pero kaming hindi satisfy talaga, hindi talaga namin iboboto niyan. Ni isa niyan wala kaming mapipick up diyan. Kasi mga kababayan, ito ang gagawin nila pag ang Kongreso hawak na ng administrasyon. Di ba? Lahat yun sila, mga congressman, nakikinabang na. Itong mga congressman parang parang hunyango. Kung saan sila makakapit, ayun din ang kulay nila. Kasi ang senador, ganun din. Nagmimisto lang hunyango din. Kung saan sila, anong kulay na kinakapitan nila, pinapatungan nila, yun din ang kulay nila. No? Kung matino ang presidente, nga doon sila, nagiging matino din sila, mapipilitan sila magtino, tulad ni PRRD dati, di ba? Kay PRRD dati, hindi talaga nila magawa yung ginagawa nila ngayon. Bawal kay PRRD yun. Ha? Pero sa ngayon, kay BBM, kumikita sila. Di ba? Tingnan nyo, ito si Estila Kimbo, di ba? Dati nagtatricycle lang yan, pero ngayon, anong ginawa? Milyon-milyon ang halaga ng relos at saka bag. Si yung isa pang congresswoman, di ba? Ito si Bernos pala yun, Bernos ba yun?
Bernos, tapos si, ano, ito si, yung pastor. Oh, ba? Million din ang halaga ng mga Rolex. Mga Rolex sila mga kababayan, pero panahon ni PRRD, walang nagsuot ng Rolex. Ba? Sisitahin yung mga yun. Diba? Pero sa ngayon, sa panahon ni BBM mga kababayan, 3 taon pa lang, pero 3 taon na rin silang pista. Sa loob ng 3 taon, wala nang proyekto nga nagawa si BBM. Puro na lang pamulitika. No? Ang pundo ng bayan ay ginamit na sa politika. Dapat, yun ang dapat imbestigahan ng Quadcom. Yung 90 billion nga pira ng PhilHealth, hindi yun pira ng gobyerno, hindi yan pira ng ano, pira yan ng mga membro ng PhilHealth. Nga pinakuha ni BBM, dilipat sa National Treasurer's Office at ililipat doon sa ano, sa unprogram fund. Ito ngayon ang ginagamit nila mga kababayan pangmumudmud ng mga ano, ng mga ayuda. Itong ginagawa nila mga kababayan sa Quad Committee, Quadcom, itong tawagin nila, ang pag-atake sa mga Duterte. Nililihis nila mga kababayan, nililito nila ang atensyon ng mga tao patungkol doon sa pirma, di ba? Yung mga peking, People's Initiative mga kababayan. Huwag nating kalimutan yun. Baka nakalimutan nyo na. Paalala ko lang sa inyo. Yung Peking People's Initiative nila mga kababayan, tuloy-tuloy ang ano noon, tuloy-tuloy ang atake nila noon. Yung pangmumudmud nila nga 10,000, 5,000 o 3,000 nga ayuda, mga kababayan, baka malin lang kayo noon. Ha? Nga pinapapirma kayo bago kayo bibigyan ng cash ayuda mga kababayan. Pagdating ng makaupo na yung pagmanalo, yung mga senador na kaalyado ni BBM mga kababayan, patay tayo dyan. No? Baka mangyari uli panahon ni si Marcos Sr. nga wala ng eleksyon. Magkaroon na lang ng plebisito, yes or no mga kababayan. Kung sino gustong eleksyon, mag-yes. Pag manalo ang no, wala ng eleksyon. Kaya nagtagal si bakit ito ngayon mga kababayan, malamang mangyayari uli yan. Upang magtagal sila sa pwesto. Di ba? Pag makalusot lahat ng senador, kaalyado ng administrasyon, patay tayo dyan. Bahala kayo kung yun ang gugustuhin nyo. Kasi sa ngayon, hawak na lang congressman. Pag makabalik uli ang mga congressman ng mga alipuris ni BBM at mga tuta ni Martin Romualdez, patay tayo dyan. Speaking of ayuda, si Martin Romualdez nagpangmudmud ng ayuda. Pero ang Tacloban City, binibigyan ba kaya niya? Dapat yun, inuna ang taga Tacloban City. Kawawa ang ating mga kababayang taga Tacloban. Yung 500 billion ng ayuda pan ni Romualdez, dapat inayos mo na niya ang palengke ng Tacloban City, ang public market ng Tacloban City. Napakabaho ng palengke ng Tacloban. Napakawala sa ayos. No? Kung saan-saan nagmimigay ng ayuda si Romualdez, sa Davao City, sa Batangas, kailan lang sa Batangas, kung saan-saan silang lugar namimigay ng ayuda, dapat yun, unahin mo na niya ang bayan niya, ang Tacloban mismo. Busugin mo na niya ang taga-Tacloban, ayusin mo na niya ang Tacloban bago siya magpakitang gila sa ibang lugar. Di ba? Maniniwala ba kayo kay Romualdez? Iyan ba ang isang magaling na leader pagdating ng panahon? Ang kanyang lalawigan ay pinabayaan, napakadugyot ng kanyang lugar. Samantala kung saan-saan siya namimigay ng ayuda. Ang public market ng Tacloban City, napakarumi, napakabaho, kalat-kalat. Pero si Romualdez namimigay ng tag 10,000 doon sa ibang lugar. Ang taga-Tacloban dapat inuna niya, binibigyan. Yun ang una niyang binibigyan. Inuna niya dapat yung mga pangkabuhayan sa Tacloban City kasi yun ang lalawigan niya eh. Sa taga-Tacloban, kung gusto niyo talaga, maibalik sa pwesto si Martin Romualdez o yung kung may nagagawa man yang maganda diyan sa inyong lalawigan, nasa inyo na yan. Pero kung walang ginawa sa inyo, ay huwag niyo nang iboto. Bakit nyo pa iboboto yan? Wala namang ginagawa diyan sa inyo.
Pilit nilang sinisira si VP Sara, ang mga Duterte, pilit na sinisira, parang hindi na makabalik sa pwesto. Kasi ang target nila talaga mga kababayan, hindi na sila makababa sa pwesto at magtagal sila sa pwesto. Pag nakalusot sila lahat, sa kanila na ang Senado, sa kanila na ang Congress mga kababayan, baka mangyari uli ang ginagawa ni Marcos Sr. na, na wala ng eleksyon. Plebisito na lang, yes or no na lang. Kung mag-eleksyon o hindi, pagbubutuhan pa ng mga tao yan. Oh. Siyempre, madali lang madali lang mamanipula. Sa ngayon, delikado tayo sa eleksyon kung malinis pa kasi andyan si Garcia, hawak na ni Lisa Araneta. Tagilid tayo diyan. Kaya magmatsyag lang tayo mga kababayan. Huwag tayong padadaig. Huwag tayong masyadong doon sa ayuda. Kung mamimigay, tanggapin nyo. Pero huwag kayong magtanim ng utang na loob, pira natin yan. Huwag kayong magpapasilaw dyan. Kulang ang 10,000 kaysa sa nakurakot nila mga kababayan. Kaya huwag nyong isipin, may utang na loob kayo kay Romualdez kasi binibigyan kayo ng 10,000. Pira natin yan. Yung 6 trillion sa 2025 budget mga kababayan, hindi natin alam kung anong proyekto, saan ilalapat yan. Lahat, parang na yata yan, gagamitin na lang sa political agenda nila. Mula 2025, pati na yung presidential election sa 2028. Ngayon pa lang naghanda na sila mga kababayan. At di ko na lang masyadong pabain itong vlog ko mga kababayan. At maraming salamat na lang sa panonood nyo. At sana huwag niyong kalimutan mga kababayan ang sinasabi ko. Huwag kayong magtanim ng utang na loob kung nakakuha kayo ng ayuda mula kay Martin Romualdez. Pira natin yan. Tanggapin nyo. Pero mag-ingat kayo kasi yung mga pirma ngayon mga kababayan, patuloy pa rin ang kanilang atake doon sa taking people's initiative mga kababayan. Yan ang last nila talaga. Parang di sila makababa sa pwesto kasi tagilid naman sila sa 2028 election eh. Kaya lahat ng paraan pa ngayon pa lang, ginagawa na nila. At maraming salamat sa inyong lahat. Ulitin ko po, Biker Adventure YouTube channel. Paki-like and subscribe na lang mga kaibigan dito sa aking YouTube channel. At magandang gabi sa inyong lahat. At medyo pinawisan pa ako. Galing pa ako sa biyahe kaya di pa ako nakabihis. Magandang gabi at paalam mga kababayan.